Nagbabala po ang PHIVOLCS sa posibilidad ng tsunami sa mga coastal area na nakaharap sa Pacific Ocean. Ayon sa PHIVOLCS, maaaring makaranas ng tsunami ang coastal areas sa Pilipinas na may taas na hindi aabot sa 1 metro. Kasunod ito ng naranasang magnitude 8.7 na lindol sa silangang bahagi ng Russia kaninang bandang alas 7:25 ng umaga oras sa Pilipinas. Gaano kalakas ang pagyanig? Ano ang sitwasyon ngayon sa bansa? At ano ang itinuturing sa Russia na isa sa pinakamalakas na lindol na naganap sa kasaysayan ng mundo? Yan ang ating aalamin. Isang malakas na lindol ang tumama sa silangan ng Kamchatka Peninsula sa Russia. Ang epicenter ng lindol ay nasa silangang bahagi ng Petropavlovsk, Kamchatsky na may lalim na humigit kumulang 44 kilometro. Nangyari rin ang ilang mga aftershocks pagkatapos ng pangunahing lindol, tsunami warning. Nagkaroon ng tsunami warning pagkatapos ng lindol, bagamat hindi ito nagdulot ng malawakang panganib. Gayunpaman, ang pagtaas ng antas ng tubig at ang posibilidad ng mga maliliit na alon ay nagdulot ng takot at pagliikas sa mga coastal areas. Ang US Tsunami Warning System ay nagbabala na maaaring magkaroon ng mapanganib na alon na maaaring makaapekto sa mga baybayin ng Russia. Ayon sa babala, ang banta ng tsunami ay umaabot hanggang 300 kilometro mula sa epicenter ng lindol. Ang pinangyarihan ng lindol na Kamchatka Peninsula ay bahagi ng isang seismically active belt na pumapalibot sa karamihan ng Pacific Ocean na kilala bilang Ring of Fire at tahanan ng mahigit sa 20 aktibong bulkan at minsan nang lumindol at nagka-tsunami sa rehiyon na naitala sa kasaysayan ng mundo. Ang Kamchatka earthquake noong 1952 na may lakas na magnitude 9.0. Ito ang pinakamalakas na lindol sa Russia at kasama sa most powerful earthquakes ever recorded in history of humankind. Naganap ito sa Russia noong November 4, 1952 na may nakapangingilabot na lakas na magnitude 9.0. Isa sa mga pinakamalakas na lindol na naitala sa mundo. Ang malakas na lindol ay nag-trigger ng isang dambuhalang tsunami at nagdulot ng napakalaking pinsala sa mga baybayin ng Kamchatka. Nawasak ang mga komunidad at nagdulot ng matinding pagbaha. Ang taas ng mga alon ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga gusali at infrastruktura sa mga coastal villages. Maraming kabahayan at mga nayon ang nalibing sa ilalim ng tubig o nawasak ng mga alon. Nagdulot ito ng napakalaking tsunami na tumama hindi lamang sa Kamchatka at mabilis na kumalat sa buong karagatang Pasipiko. Ang tsunami ay umabot sa mga baybayin ng Hilagang Amerika, Hawaii at Japan. Sa Hawaii, umabot ang mga alon ng hanggang 3 metro o 10 talampakan na nagdulot ng pinsala sa ilang bahagi ng isla. Ang tsunami ay may taas na umabot sa 15 metro sa ilang lugar. Humigit kumulang sa 2,336 katao ang nasawi. Karamihan ay dahil sa tsunami na sumunod sa lindol. Ang epicenter nito ay nasa ilalim ng karagatang Pasipiko sa malapit sa Kamchatka Peninsula sa bahagi ng Pacific Ring of Fire na kilala sa mga madalas na lindol at aktibidad ng bulkan. Bukod sa mga nasawi, ang tsunami ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga coastal areas, kabilang ang mga gusali, infrastruktura at kabuhayan ng mga tao. Maraming tao ang nawala ng tirahan at mga ari-arian. Ang Kamchatka Tsunami ng 1952 ay isang paalala ng puwersa ng kalikasan at ang panganib na dala ng mga malalakas na lindol at tsunami, lalo na sa mga rehiyon na malapit sa mga aktibong tectonic plates. Ang pangyayaring ito ay nagdala ng malaking kalungkutan at pagkawasak sa mga apektadong lugar at naging isang mahalagang aral sa kahalagahan ng paghahanda at pag-unawa sa mga natural na sakuna. Ang 5 pinakamapinsalang lindol na tumama sa kasaysayan ng mundo. Number 5, Kamchatka, Russia earthquake. Noong November 5, 1952, isang lindol ang naganap sa baybayin ng Kamchatka, tinatayang nasa 9.0 sa Richter scale. Pagkaraan ng isang oras, isang malakas na tsunami ang dumating. Ang taas ay 15 hanggang 18 na metro na umaabot sa mga baybayin. Sinira ang mga lungsod at napinsala ang maraming mga tao. Tinatayang mahigit 2,000 katao ang nasawi at nasa $1,000,000 ang pinsalang dulot ng lindol at tsunami.
Number 4. Tohoku, Japan earthquake. Noong March 11, 2011, naganap ang isang tila bangungot sa mga Hapon dahil sa isang pagyanig na naganap sa kanilang bansa. Tumama ang isang 9.1 magnitude na lindol sa Tohoku, Japan na animoy dinuduyan ang lugar na tumagal ng 6 na minuto at pagkatapos nito, isang nakapangingilabot na tsunami ang dumating sa mga baybayin na may taas na aabot sa mahigit 10 metro. Sa tindi ng pangyayaring ito, mahigit 15,000 ang nawala ng buhay at humigit kumulang sa 2,500 ang nawawala. Nagresulta pa ito ng krisis, pagkasunog, pagkawala ng pagkain at pagkasira ng nuclear power plant. At ang kabuuang pinsala ay umabot sa 199 billion US dollar. Number 3. Sumatra earthquake. Noong December 2004, isang lindol sa ilalim ng dagat Indian Ocean ang nagdulot ng tsunami na kinilala bilang pinakanakamamatay at pinakamalakas na lindol na naganap sa Indian Ocean. Ang magnitude ng lindol ay umabot sa 9.1 hanggang 9.3. Ito ang ikatlong pinakamalakas na lindol na natala sa kasaysayan ng mundo. Ang epicenter ng lindol ay malapit sa isla ng Sumatra, Indonesia. Ang lindol ay nagdulot ng mapanirang tsunami na ang taas ng mga alon ay lumalagpas sa 15 metro. Naabot nito ang baybayin ng Indonesia, Sri Lanka, Timog India, Thailand at iba pang mga bansa. Hindi bababa sa 250,000 ang mga biktima. Milyon-milyong mga tao ang nawala ng tirahan at ang pinsala ay umabot sa 10 billion US dollar. Number 2. Great Alaska earthquake. Ang Great Alaska earthquake ay ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang magnitude nito ay umabot sa 9.2 sa Richter scale at ang tagal ay humigit kumulang sa 3 minuto. Maliit na sandali, ngunit sobrang laki ng pinsala. Ang mga pagyanig ay nagdulot ng malakas na tsunami na kumitil ng mas maraming buhay, pagkawasak ng maraming pamayanan at ang bilang ng mga namatay ay mahigit 130 katao. Ang mga alon ay nagdulot ng malubhang pagkasira ng maraming mga lugar sa Alaska, Canada hanggang sa California. Umabot sa humigit kumulang sa 400 million US dollar ang pinsala ng lindol. At ang ating number 1, Valdivia earthquake. Ang Great Chilean earthquake o ang Valdivian earthquake ay ang pinakamalakas na lindol at hindi malilimutan sa kasaysayan sa mga nagdaang lindol sa buong mundo. Isang kakilakilabot na magnitude 9.5 na lindol ang tumama sa lungsod ng Valdivia sa Chile. Ito ay nangyari noong May 22, 1960. Nagdulot ng napakalakas na tsunami, umabot sa 2 milyon ang nawala ng tirahan. Humigit kumulang sa 6,000 ang mga biktima. Sa lakas ng lindol at tsunami, naramdaman ito sa Pilipinas, ng Japan, Hawaii, Australia at marami pang mga bansa. Ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nagdulot ng napakalaking pinsala at malaking bilang ng mga nasawi. Umabot halos sa 4.8 billion US dollar ang kabuuang pinsala sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng mundo. Kung mangyari man ang lindol, lagi nating tandaang dumapa, magtaklob at humawak. At higit sa lahat, manalangin at magtiwala sa Diyos.